Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Badane, ikaw naman. Mayang gabi diha sa tanang nakikinig sa inyong programa. Sige, go ahead bro. Magandang gabi rin bro, magandang gabi rin. Formal debate or usam na siya? Talakayan lang, talakayan. Talakayan lang bro, talakayan. Tanang po. Pwede, agad bro. Ano bro, magtanong ka, sagot kami. Pag tumutol ka, ikaw ang tanungin for clarification. Gano'n lang. Okay. Sige. Atong isutan, gaday literal, gaday literal mo, di ba? Sige, Brother John Ray yung kalaban mo dyan. Brother John Ray, ikaw sa'yo yung gaday literal bro. Sige. Doha ni atong tema, pangutana lang ko, o baptism ha. Sige. Direct ni akong pangutana, direct to bagpod ha. Depende yan bro, kasi ibang tanong kasi hindi madirect ng tubag yun. Correct. Hindi naman to debate na isiktuhin mo kami. Basta sasagot kami. Basta sasagot kami. Pangutana categorical, tubago no. Sige, go ahead. Sige, una tas gaday literal. Sige, gaday literal muna. Sa 1-2-19-21. Sa 1-2-19-20-21. Nagsulti si Kristo nga dunay gubon. Sabot na dunay mamatay. Si Kristo nag-ingon nga sa tulo ka adlaw kining namatay akong buhion. Amo di wa kasabot ug miingon dugay nang tukod sa among katigulangan kining templo. Sa tulo ka adlaw imo ra pantidugon human nimo ipaguba. Si Juan nga usa sa mga tinun-an ni Kristo nihubad sa parabol ni Kristo. Ug ningon si Juan, ang namatay diha mao ang lawas ni Kristo. Pangutana, categorical, sakto si Juan sayo. Yan, sagot mo na Brother John Ray. Tama si Apostol na Juan na yung pagsabi ni Panginoong Kristo sa John 2:19-21 na gibain niyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. No, it refers to his body. To his body, pero yung katawan niya, hindi mo yung katawan ng tao lang. Katawan ng Diyos yun eh. 1 Timothy 3:16 sabi ni Apostol na Pablo, God manifested in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. So yung Diyos na nahayag sa laman, yun yung katawan na giniba ibig sabihin naggibain. Hindi pwedeng taasin mo ang sagot kasi ang tanong ko. Teka lang, sabi nga namin, di ba, sasagot kami. Sumagot nga ako ng categorical sa iyo eh. I-explain ko. Wag mong harangan yung explanation. Kaya sabi ko tama. Tama ang sinabi na Apostol na Juan na reparado yun siyang lawas, pero yung lawas niya, yung katawan na yun,
Diyos yun. First Timothy 3:16, sabi ni Apostol na Question lang, Pablo. bro, ang akong gustong makinig sa iyo. Bro, sinagot naman bro, sinagot bro. Mag-explain. Tama. Bro, sinagot naman bro, tama. Tapos in-explain niya. Oh. Sabi ko nga tama si Juan. Ibang tanong. Kaya Hindi, mag-explain muna ako. Oh, may explanation yan. Yes or no May lang. explanation. Hindi tayo, bro, pwede na- And bro, pag categorical bro, sasagot siya categorical tapos i-explain Bro, niya. excuse me, bro. Sige. Kung ang tanong categorical, yes or no lang. Ay hindi ganyan. Pwede, Hindi. wag mo kaming ano Hindi ganyan yan, bro. programa namin to. Ikaw ang magkocontrol sa programa namin. Ano ba yan? Nagtatanong Hindi ka lang ganyan eh. yan. Sige, go ahead. Hindi ganyan yan. Pag categorical, sasagot siya categorical tapos papaliwanag niya Yes bakit or yun no. ang sagot niya. Kasi naman, yes or no. Hindi ko yung paliwanag. Yes. Paliwanag niya bakit yes. Ibang tanong naman. Ibang tanong naman. Sige. Hindi pa ako nag-explain. Hindi mo ipapaano yung... Wait lang muna, Bardane. I-explain mo na niya. Kailangan mataas, explain mo. Sobrang Wag mo kasi explain mo, kaming, mataas na. bro, wag mo kaming ano yun sa programa. Programa namin to eh. Kami ang masusunod. Nagtatanong ka lang eh. Magantay ka sa sagot kasi Programa para ninyo, ikaw rin nanawagan kayo, matuto. May tanong. Oh, ayun nga, sinasagot nga tanong mo. Kasi nagtanong ka, sinasagot na nga. Oh, Hindi yun. mo kita iniwasan eh. Huwag mo na pataasin sagot mo. Ay bro, Kunti lang tanong ko pasensya ka na. Pag yes or no, kailangan talaga i-explain bakit yes at bakit no. Normal talaga yun, kahit sa debate. Sige. Hanggang 1 minute nga yan dapat eh. Okay, ibang tanong naman. May madagdag kaalaman. Ibang tanong naman. Sagutin Ibang tanong naman. i-explain ko muna yun, So, bro. payag na kayo. I-explain ko muna yun. Alam nga naman, puro lang oo, hindi. Sobrang nang explain. Ay hindi pwede. Tutol mo ako. Bro, hindi pwede bro, bisita ka lang dito bro. Juan, Bro, hindi pwede bro, bisita ka lang dito bro, hindi mo pwede kontrolin ng program. Ikaw masunod, bro. Pagtas, hindi man pwede na ikaw ang masunod. Oo. So, sinangayunan ko nga yung tanong mo eh. Yes, tama si Juan. mo, natindihan kita. Yes, tama si Juan na yun, pirado sa tanong ko. ano ba yan? Di ba? Ano ba no? Ayaw mo bang gusto mo bang sagutin ka namin or hindi ayaw mong sagutin Sige, ka namin? tuloy. Oh, Tuloy. tama si Apostol na Juan na sinabi niya na lipirado yun sa katawan ni Panginoong Kristo. Pero yung katawan nga na yung katawan yun ng Diyos. Bakit? Sabi ni Apostol na Pablo, ang Diyos nahayag sa laman. So ano yung laman na hinahayagan ng Diyos? Yung Diyos mismo. 1 Timothy 3:16, God manifested in the flesh. Kaya yung flesh na sinasabi ni Apostol na Juan na pinatay ninyo, Diyos, katawan yun ng Diyos. Kaya Diyos, kaya nga sa Apokalipsis 1:17-18, I am the Alpha and the Omega and I was dead. Namatay ang Alpha and Omega eh. Ang Alpha and Omega mismo ang nagsabi na siya namatay. Eh kung tutol ka dyan, hindi tutol ka na namatay ang Diyos. Ang Diyos mismo nagpahayag na namatay siya eh. O next question. Next question. Okay. Ibig sabihin, payag na kayo sa sabi ni Juan, ang namatay dyan, ang katawan na ni Kristo, hindi at si Kristo. Bro, Sangayon kami na ang namatay doon katawan yun ni Kristo. Pero yung katawan ni Kristo, katawan yun ng Diyos. Kaya nga sabi niya first sa Ulitin ko, Apokalipsis tanong ko. 1:17-18, Ulitin kong tanong ko. I was dead. Ang Diyos mismo nagsabi ni. anong talata yun ba? Ano yung talata ba John Ray? Anong talata yun? Bro, Wait lang basa mo na. Revelations 1:17-18. Revelation chapter 1, 17 verse 18. Basahin Okay. mo sa King James Version. King James Version? Mm. Sige, 17:18 King James Version. Alpha and Omega yan eh. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the Ano last, yung first and the last, Brother Jando? Ano yung Alpha first and the and last? Omega. Alpha and Omega. First and Sa the last. 18. I am he that liveth and was dead. Namatay. siya. Yan ba Ano namatay Ulitin ko tanong, ang bro. Alpha and Omega namatay? ibalik kong tanong. Hindi ko nagtanong sa pinarehag. Ibalik kong tanong. Hindi, ang tanong mo kasi, Hindi kasali pinadayan. ang tanong mo kasi, namatay ba? Namatay oh. And was dead. I was dead. Ang Alpha and Omega was Ulitin dead. kong tanong para maklaro ninyo. Ibig sabihin, payag na kayo, sabi ni Juan, ang namatay dyan, ang katawan ni Kristo, hindi si Kristo. Payag Si kayo, Kristo, hindi. Ano Bro, ba yun? Ano yun si Kristo? Hiwalay sa kanyang katawan? bro, Paano justify yun? wait lang, Brother John Ray. Ang ibig sabihin ni Brother John Ray, si Kristo mismo ang nagsasabi na matay siya, oh. I am he that liveth and was dead. So, inaamin ni Kristo mismo na matay siya, oh. Alam nga mo Si sinabi Kristo niya. hindi hiwalay sa kanyang katawan, Brother Jando.
Oh, next Yan, question. ano ba yung Matalakayin ay? natin, Ako. bro, ang Juan 2:19, 20-21. Naabot na kayo sa pinadayag. Matalakayin natin ang Juan 2:19, 21. Ang sabi ni Yan si Saint Paul, Juan nagsabi. May Ang sabi nagsabi ni si Saint Kristo, Paul- may namatay. Teka muna, bro, makinig sige, ka. sige bro, sige. Sabi ni Kristo, mayroong mamamatay. Si Kristo nagsabi, ha? At sa tapos hindi pa matapos ang 3 araw, yung namatay bubuhayin ni Kristo. Si Kristo ang nagbubuhay sa namatay. Tanong, sinong namatay? Si Kristo. Si Kristo. Nako, Si Kristo ang namatay. sabi ni Kristo. Basahin nga natin ulit yung Ating balikan na Revelation 1. Ito, sabi ni Kristo mismo. Revelation 1:18, I am He. Yung Bro, yung 1:2:19, hindi siya contradiction. Bro, yung 1:2:19, bro, Dani, hindi siya contradiction. Bro, tumahimik ka muna. No, bro. Yung John 2:19. Wait lang muna, wait lang ha. Wait lang muna, bro. Ano nangyari dito? Bro, wait lang muna, bro ha. Yung John 2:19-21, hindi siya contradiction sa Revelation 1:18. Sa madaling salita, pinapaliwanag. Pumunta sa Revelation. Bakit? Ayaw mo to, bro? Bakit ayaw mo eh? Dito nga maliliwanagan natin ang namatay si Kristo mismo kasi siya umamin eh. Siya ang namatay eh. Bro, ayaw mo tong Revelation 1:18? Bro, Dani, ayaw mo tong Revelation 1:18 na inaamin ni Kristo na namatay siya? Ayaw mo to? Juan 2:19-20. Wala ngang contradiction, bro. Bro, wala ngang contradiction. Pangutana ba sa Juan 2:19-20-21? Baliljando, basahin nga muna natin sige. ang 2 Timothy 3:16, Baliljando. Paano ba natin basahin ang Bible? 2 Timothy 3:16 nga muna, 2 Baliljando. Timothy 3:16. Para malaman natin paano basahin ang Bible. Ito, ganito para basahin ang Bible, no? Ating pumunta sa 2 Timothy. Ito. Wait lang, bro. Wait lang. Wait lang. Bakit tatakas kayo dyan? Mute nyo muna yan. Wait lang. Sige, i-mute ko to pag dito nagpapigil, okay? Oo. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful, And is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us out and helps us to do what is right. Sa madaling salita, pag tayo nagbasa, hindi lang sa isang talata. Correct. Whole Bible. Ipaliwanag yan. Ay, isang talata binabasa mo. Ano ba yung the whole Bible nga sabi? Ba't sa'yo isang talata lang? Isang Kaya hindi mo talata lang. naunawaan Hindi kasi pwede. Pinapako mo yung unawa mo sa isang talata. Yan. Ano ba yan? Ay, napakalino may sa buses Revelations 1:17-18 at Revelations 2:8 yan. Dalawa yan na talata. Si Panginoong Kristo mismo nagsabi, I Was dead. I was dead. Si Siya. Kristo yun. At Bukugtas, si Kristo hindi hiwalay sa kanyang katawan. Ang nabuhay si ano dito, Saan si mo nabasa yun na si Kristo hiwalay sa kanyang katawan? Naman. Sige, next question, bro. Next question. Si Kristo nag-ingon sa Juan 2:19, 20-21 nga dunay mamatay. Si Yeah. Kristo nagsabi. Yeah. Ug ningon si Kristo, kanang mamatay sa 2 kaadlaw ako rang buhion. Ningon si Juan, ang namatay diha mao ang lawas ni Kristo. Tinanong ko ganina mo, Wait lang. Ano sabi dito? Ang namatay ay ang katawan lang ni Kristo? Juan 2:21, tingnan mo. 1:2:21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sa madaling salita, namatay nga si Kristo. Hindi lang yung katawan niya. Hindi. Sa 19, anong sabi? Yan na nga. Gibain nyo ang templong ito. Sumagot Jesus. Gibain ninyo ang templo ito. Gibain nyo ang templong ito Gisabot na. at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templo tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sabihin, namatay nga si Jesus. Sabi ni Jesus, mayroong namamatay at hindi pa matapos ang 3 araw, ang namatay bubuhayin ni Jesus. Ang tanong, sinong bubuhayin ni Jesus? Sinong namatay at si Jesus ang bumubuhay?
Sino? Ang kanyang katawan nga, kasi, brother, i-off mo muna si Kugtas para maunawaan niya ang talata kasi sasapaw na naman yan. Ayaw po, i-off mo muna si Kugtas. Okay? No? Ang Juan 2:19, Bro Kugtas, nagpapahayag yan kung ano talaga si Panginoong Jesucristo. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sa kanyang kalikasang tao, yun ang mamatay. Ang kanyang kalikasang Diyos, buhay yun. Patunay yan na si Kristo talaga is God. Pero ang question dyan, namatay ba ang Diyos? Namatay kasi yung pinagmamayari ng katawan yun ng Diyos. Naunawaan mo, ang nagmamayari ng katawan yun ng Diyos, kaya nga namatay ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na yung katawan, hindi yung katawan ng Diyos. Katawan ka ng Diyos eh. Kaya nga sinabi niya sa Revelations 2, Revelations 1, 17 and 18, and Revelations 2:8, I was dead. Referado yun sa Diyos na namatay. I was dead. Although, katawan ng tao ang naging source sa kamatayan, ang nagmamayari yung Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi namatay ang Diyos kasi yung Diyos at kanyang katawan hindi naghiwalay. Ang Diyos at yung katawan, hiwalay ba si Kristo sa kanyang katawan? Hindi naman hiwalay. Yung katawan niya, siya mismo yun. Kaya nga namatay ang Diyos eh. Nabuhay siyang muli kasi may kapangyarihan siya as God. Kung yung kanyang katawang tao, magmamayari yun ng Diyos. Kaya namatay ang Diyos sa kanyang katawang tao. Yung kanyang pagkatao, bro, hindi yun hiwalay sa kanyang sariling pagka-Diyos. Iisa yun. Namatay yung katawan na binuhay ng kanyang pagka-Diyos. Oh, yun ang tamang aral doon. Tanong, pumasok ng boses ko? Okay. Hindi ko binanggit namatay ang Diyos. Ikaw nagsabi namatay ang Diyos. Di ba? Namatay nga ang Diyos. I was dead, sabi nga niya eh. Revelations 2:8 and Revelation 1:17-18, I was dead nga, bro. Kugtas. Alam ko na. Tanong, sino ang apostoles propeta? Litra por litra ang Diyos. Nagsabi ang mga apostoles at mga propeta ang Diyos matay. Litra por litra, mayong balita Biblia. O sige, basahin natin. Oh, bakit mayong balita Biblia lang? Wag mo kaming sa isang version lang ng Bible. Babasahin ko. Simple ang tanong ko. Kaya nga wag mo kaming limita sa isang Bible. Kasi hindi ako ng isang Bible lang. O babasahin ko, 1 Timothy 4:9 and 10, hindi isang Bible lang. The Living Bible Translation, wag magandang balita Biblia. The Living Bible Translation. Ang Diyos namatay. O basahin ko ba kung hindi ba namatay ang Diyos? Sabi ni St. Paul, sabi dito, this is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died. Next question. Who died? Ayun, the living God who died. Oh, ang Diyos, ang buhing Diyos namatay. Sa Bisaya pa, ang buhing Diyos namatay para sa tanan. Bakit may ho? Who died? Who? Refer sa persona na namatay ang Diyos. Ano ka ba? Di ang tanong ko, bro. Hindi ka ba nakaunawa ng English? Ano ka ba? Ano ba naman yan? Simple English lang yan eh. The living God who died. Ang buhay na Diyos na namatay. Ayan o. Naghahanap ka ng litra per litra. Ayan, litra per litra na yan. So talo ka na. May prematur Catholic yan? Yung binasa mo? Yes, Catholic, The Living Bible Translation Catholic yan. The Living Bible Translation Catholic yan. Papakita ko sa'yo. Ayun o. The Living Bible Catholic Edition. Edition. The Living Bible Catholic Edition. Talo ka na naman. Pangalawang beses ng talo. Pakuta na. Kung ang imong gibasyan ka ng imong gibasa. Sa ngayon ka naman si San Juan nagsabi, ang namatay ang katawan. Bakit isinama mo ng Diyos? Kasi ang may-ari ng katawan, Diyos. Kaya nga, in Revelations 1:17-18 and Revelations 2:8, I was dead. Kasi hindi inatsipwira ng Diyos na nagmamayari ng katawan ang kanyang katawan. Hindi niya sinabi na, katawan ko lang yan, hindi ko yan pagmamayari. Ano ka ba? Pag ikaw ba namatay ka, sasabihin mo sarili mo, yung katawan mo hindi sa'yo? Yung katawan mo, sabihin mo hindi sa'yo? Sabihin mo, ang katawan ni Kristo Kaya nga sinabi ng Diyos, I was dead kasi sa kanya yung katawan. Oh. Tanong, Brad.
Ibig mo tanong. sabihin ang katawan ni Kristo Diyos. Katawan niyo ng Diyos. Katawan ng Diyos. Okay. So hindi Diyos. Katawan ng Diyos. Hindi yun hiwalay sa kanyang pagka-Diyos. Sabi mo Katawan ng Diyos. Katawan ng Diyos yun. Ang Diyos laman o espiritu? Ang Diyos walang laman at espiritu, pero Okay. hindi espiritu lang. Oh, wait. Hindi espiritu lang. Kasi sabi ni Apostol Juan, 1 John 1, 1-3, nakita namin siya, narinig at nahipo. Sino yung nakita, narinig at nahipo? Yun yung buhay. Yun yung buhay, ibig sabihin yun yung Diyos. Because in Psalm 36:9, ang nagmamayari ng buhay, Diyos. Kaya ang Diyos, yes, walang laman at espiritu, pero hindi espiritu lang. Kasi mayroong isang persona ng Diyos na naniniwala ka rin si Kristo Diyos ay nakita, narinig at nahipo. Ibig sabihin, nagkalaman ang isa sa persona ng Diyos. O, next question. Sabi mo kanina, ang Diyos walang laman, walang buto. Diba? Oy, pangit Ibig pa sabihin, sabi mo ang ng Diyos buto. espiritu. Buto, hindi buto. Buto. Okay, sige, okay na lang, buto. Sige, sabi mo kanina, ang Diyos walang laman, walang buto. Tanong, paano namatay ang espiritong Diyos? Okay, ang sabi ko kaganina, yes, ang Diyos ay walang laman at walang buto, pero hindi Hindi mo espiritu lang. Hindi espiritu lang kasi meron kang isa sa persona ng Diyos Ang na tanong ko, nakita, ulitin ko, wait paano lang. mamatay ang Diyos espiritu? Wait Hindi lang. mamapako, walang Wait unod lang, kaya at nga buto. sabi ko, mayroong isa sa persona ng Paano tatlong mamatay ang espiritu? ang isa, walang unod, walang buto, ang isa sa walang tatlong unod. persona, ang isa sa makinig ka tatlong muna, bro. persona, ay ibig sabihin, the second divine person, manifested in the flesh. 1 Timothy 3:16, sabi ni St. Paul, God manifested in the flesh. Sa Tagalogin ko, ang Diyos nahayag sa laman, bibisayain ko. Ang Diyos nahimong tao. So nakita ang Diyos, nagkaroon ng laman ng Diyos. Ayun. Kaya hindi nga sabi ko sa iyo, hindi espiritu lang. Ang Diyos espiritu, pero hindi espiritu lang. Kasi ang isa sa persona ng Diyos, na naniniwala ka rin ng Trinity ang isa sa persona ng Diyos, nahayag sa laman, ibig sabihin, nagkaunod. Okay? Nagkaroon siya ng laman. Kaya sabi ni St. John, 1 John 1:1-3, ang buhay na walang hanggan, aming nakita, narinig, at nahipo. Sino yun? Si Panginoong Kristo. Si Panginoong Kristo nag-reveal. Revelations 1:17-18 and Revelations 2:8. Sabi niya, I was dead. That's why God died literally. 1 Timothy 4:19, basahin natin, the living God who died for all. Kaya nabasa sa Bible, ang Diyos namatay. Problema mo na yun, bakit hindi ka naniniwala sa Bible? Next question. Meron pala. Sige. Oh. Meron pala. Nasupalpal nga siya kaganina sa Bible, babasa. Diyos namatay. Di binasahan ko. Sabi niya, sa magandang balita, Biblia lang. Problema. Paano nag-preach na kayo Problema yan. Hindi, problema yan. Hindi magandang balita, Biblia lang. Ibang Ano, tanong. next question. Sige. Okay. Nasupalpal Sabi natin mo rin. kanina, may divine person. Ano bang kahulugan ng divine? Divine Diyos. So ang Diyos na divine, hindi mamamatay, sabi ni propeta. Ano? Ang Diyos na divine. Ang Diyos na divine. Ano? Divine Ang yun eh. divine. May Diyos pa na hindi divine. Wait lang. Hindi mamamatay. Ang Diyos, Ang Diyos na divine, hindi mamamatay, sabi ng propeta. Sinong propeta? Kung mabasa ko, Sinong propeta nga? Sinong propeta? kung mabasa ko sa Biblia, Sino ngang propeta? Baka yan yung propeta na hindi pa nakatawang tao si Kristo. Sinong propeta yan? sinong propeta? Oh. Dami ha. Sino nga propeta? Baka ang propeta ang tinutukoy mo, yung propeta na hindi pa naging tao si Kristo. Pagbigay ka, sinong propeta yan? Pero ibig sabihin sa hindi pa tao si Kristo. Hindi. Wag ka magbigay ng talata, Dane, sa mga panahon na hindi pa wag ka magbigay ng mga talata na tumutukoy sa panahon na hindi pa nagkatawang tao si Kristo. Doon ka sa panahon na nagkatawang tao na si Kristo. Sinong propeta sinasabi mo? Sinong propeta yan? Sige. Atong akuihan ang imong giingon nga diha ta maghisgot sa nagpatao na si Kristo. Oo. Balik ta. Yung nagkatawang Si tao Kristo na. ingon sa iyang pagkatao,
sa iyang pagkatao ha, dunay namatay sa iyang pagkatao. Si Kristo naingon, na kining mamatay akong buhiyon. Pangutana, Siya nga yun. gituman ba ng Kristo nga dunay sa buhiyon o wa? Oh, siya yung nagbuhay sa sarili niya. Yun ang sagot ni Brother John Ray kanina. Kisay gibuhi niyang namatay. Yung sarili Ang niya. katawan. Ang kanya katawan na. Brother John Ray, basahin natin, Brother John Ray. Brother John Ray, basahin natin 1 Jes 18. Eto, 1 Jes 18, sabi ni Kristo mismo ganito, Ay, naku. walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. So, siya yung bumuhay sa sarili niya. Correct. Okay. Sabi ni Jando, siya nagbuhay sa sarili niya. Oh. Ibig sabihin, ang nagbuhay hindi na namamatay. Kasi nga, dalawa kasi ang nature ni Kristo. Bro, Danny, Kristo ni Kristo. natural bro Danny, pagkatapos niyang buhayin ang sarili niya, hindi na mamamatay yan eh. Binuhay na nga yung sarili niya eh. Tanong. Sabi mo dyan pagkatapos buhay niya ang sarili niya, ibig sabihin, hindi na mamatay ang nagbuhay sa patay niyang katawan. Sino ang nagbuhay sa patay ng katawan ni Jesus? Sino? Si Kristo. Ang sarili nga. Si Kristo nga mismo ang Ibig sabihin, nagbuhay. hindi na mamatay ang nagbubuhay. Ang kanyang divinity, hindi na mamatay ang kanyang divinity. Ang kanyang Ang kanyang pagka-Diyos. person ang namatay. Wait lang, Brother John Ray. Ang persona Brother ng Panginoong Brother John Ray, wait lang. Brother John Ray, wait lang ha. Brother John Ray, hindi naiintindihan ni Danny Cugtas ano ang pinagkaiba ng divine person sa divine nature. Correct. Oh, hindi niya alam 'yon. Sa kanya kapag namatay ang divine person, patay ang divine nature. Mali. Hindi. Kaya nga nature divine nature. Ibig sabihin, yung katangian ng Diyos, hindi namamatay ang katangian ng Diyos. Nung namatay ang persona. Nung namatay ang divine person, hindi namatay ang divine nature. Yung divine nature na yon, ang may kapangyarihang bumuhay sa divine person niya. Yun ang paliwanag ni John Ray kanina. Pa, hindi mo naintindihan ang pinagkaiba. Hindi na nakakaunawa O, hindi niya alam ang pinagkaiba ng divine nature sa divine person. Yung mga tuwira ninyo nagrambol. Hindi. Wala. Sabi mo Walang rumble. kanina. Walang rumble. Akala mo lang nagrumble. Yun. Mayroon nagbubuhay. Yes. Yung namatay, aki paliwanag ha. Aki paliwanag ha. Yung namatay, yun ang divine person. Ayan ha, ulitin ko ha. Ang namatay sa paliwanag ni John Ray, yun ang divine person. Pero sino yung bumuhay? Ang bumuhay sa divine person, yung kanyang divine nature, kasi ang divine nature hindi namamatay. Oh, huwag mo sabihin ka kakaintindi doon. Sinong divine nature na hindi namatay at nagbuhay sa patay? Sino? Yung divine nature, bro, hindi tanong yung sino eh. Yung nature, what yun? What? Bro, Correct. bro, ang nature, bro, what yun? Bro, tumahimik ka muna. Yung nature, what yun? What? Parang ikaw ba? Pag namatay ang katawan mo, yung kaluluwa mo hindi namamatay. Correct. Oh, yan ha. Pag namatay ang katawan mo, literal na namatay ang katawan mo, namatay ka talaga. Pero yung kaluluwa mo, hindi namamatay yan. Hindi namamatay. Parang si Kristo rin yan. Yung namatay ang divine person ni Kristo, yung divine nature niya na natiling buhay. Ikaw nga na walang divine nature manatiling buhay yung yung kaluluwa mo. Tanong. Makinig ka para ikaw yung makinig. Para yung tanong mo, bro, ikaw yung makinig para yung tanong mo hindi conflict sa mga sagot namin. Correct. Complex sagot niyo Walang conflict. Ikaw lang nagpapa-conflict. Kanina ka pa sinasagot ng maayos Nako, hindi makinig. Wala kaming conflict. Wala kaming conflict, bro. Sensya ka na. Nung nahirapan, ayaw mong tanggapin, kaya mahirap pakinggan sa'yo kasi ayaw mong tanggapin. Yes. Sinan mo, sabi niyo ang divine ni Kristo hindi na mamatay. Hindi, ang divine nature. Ang divine nature ang hindi namatay. Oh, next. Correct, sabi ko na Oh. Sabi ninyo, ang divine nature ni Kristo hindi na mamatay. Oh. Ang divine nature ni Kristo nagbubuhay sa namatay. Ang tanong ko, sinong binubuhay sa divine nature na si Kristo? Sinong binubuhay ni Kristo nga namatay? Yung divine person. Yung divine person. Oh.
Ano? Tanong. Ibang tanong. Oh, wala. Hindi na mamatay Napanimi. Oh, tamimi ka na. Tamimi na. Mag-iisip na. Oh, tamimi. Ikaw yung natamimi. Hindi mo. Brother Jando, ganito. Ang Dahil, divine nature, hindi na Brother mamatay. Jando, Ah. dahil kanina pa siya Sinong bumugtas. namatay, Brother binubuhay Bugtas, sa saglit divine lang. nature. Dahil Yan na nga. kanina ka pa tumututol sa amin, kami ang magtatanong sa'yo. Okay, kanyan. Sige, yeah, Kami maganda ang yan. magtatanong. Kanina ka pa tutol eh. Oh, sige. Sige, girl. Pangatanong. Tanong. Okay, unang tanong ko sa'yo, Revelation 1:17. Itong Revelation 1:17. Tanong ko sa'yo, Revelation 1:17, ito. Ito, basahin ko sa'yo. Sabi dito, Revelation 1:17, sa King James Version natin basahin. Dito, Hirapan na kayo, ha? I am the first and the last. Sa pagkakaalam mo, yung first and the last, Diyos, hindi Diyos. Bini Kristo, I am the first and the last. Hmm. Ang Diyos noon at siya ang Diyos ngayon. Oh, so Diyos yan. Hmm. Ang Okay, Diyos, sa- sabi ni Kristo, Espiritu, hindi mamamatay. Hindi, saglit lang. Saglit lang. Itong I am the first and the last, Diyos ba to o hindi Diyos? Diyos Espiritu. Okay, salamat. Hindi Diyos. nagsabi may katawan siya diyan. Okay, sige lang. So sa 17 yan, idirekta ko Tinuruan sa ka ni 18 Kristo, na. ano ang Diyos? Ang Diyos Wait. walang laman at buto. Ang Diyos Espiritu, katulad ng hangin. Nandyan pero hindi makikita. O, explanation mo yan. Hindi yan makikita? explanation ni Kristo. Explanation mo yan. Basta ang importante dito sa ngayon ka Hindi nitong explanation. Basahin ko. I hindi am ka the mamamatay. first and the makinig ka muna sa tanong. Hindi pa nga ako nagtanong ng pangalawa eh. Hirapan ka na pagtanong So sa ngayon ka na itong I am the first and the last is Diyos. Okay, idirekta ko sa 18. Sa 18 itong I am the first and the last may ipinahayag. Sabi niya, I am that liveth and was dead. Namatay siya. Yung first and the last namatay. Sa ngayon ka, hindi ka sa ngayon. Sagot. May sagot ako dyan. Oh. 1:21. May sa moderator, Berjando. Categorical question, saglit lang bago ka magpaliwanag. Ang sabi ng the first and the last, he was dead. Siya namatay. Sang-ayon ka ba sa first and the last nagsabi namatay o hindi namatay? Kristo atong sasagutin. Si Kristo ang sumasagot. Hindi Sabi dito ni sa Kristo, first mayroong sa namatay Revelation na at ito. bubuhayin ko. Sa Revelation Hindi si saglit. Kristo ang Hindi, bro. Dani, sagot sa tanong ni Brother John Ray. Ano tanong mo, Brother John Ray? Kanina bro sa ngayon dito sa 1:17 ng Revelation. Oh, tumahimik ka muna, Dani. I-mute kita eh. Oh, ayan, i-mute natin. Oh. Ayan, i-mute natin. Maingay eh. Sangayon siya. Tanong ko sa kanya, Bro Jando, kung sangayon ba siya na itong I am the first and the last Diyos to, sabi niya, yes, Diyos yan. Oh. Ang next question ko, ang sabi ng I am the first, the last, I was dead. Sangayon ka ba ng I was first and the last Diyos nagsabi namatay? Tanungin natin siya, sangayon ka ba, Kugtas, na yung the first and the last namatay? Sangayon ka, hindi ka sangayon. Anong sagot niya? Ang sagot mo doon ng Kugtas. Ano? Naka-on yung microphone mo. Okay. Anong sagot mo diyan? Sinong namatay? Hindi, anong sagot mo diyan? Sangayon ka ba na yung first and the last namatay? Hindi, sang-ayon ka ba ayon sa Revelation? Bro, sang-ayon ka ba, bro? Dani, ang tanong ni Brother John Ray, sang-ayon ka ba na sa Revelation 1:18, ang si Kristo ang nagsabi na siya ay namatay, I was dead. Sang-ayon ka ba doon? Dalawang bersikulo. Hindi, sang-ayon ka ba? Ang tanong, bro, sang-ayon ka ba o hindi? Sa ngayon akong may mamatay. Hindi. Wag mong palitan. Ang tanong niya, sang-ayon ka ba sa sinasabi sa Revelation 1:17 to 18 na tumahimik ka muna, bro. Tumahimik ka muna, bro. Tumahimik ka muna, ha. Bro, tumahimik ka muna, bro. Ang tanong kasi ni Brother John Ray ganito. Sang-ayon ka ba daw sa sinabi ni Kristo na siya ay namatay sa Revelation 1:18? Sang-ayon ka ba na siya ay namatay? Sama ni. Sangayon ako mayroong namamatay. Hindi niya tanong kung may namatay ba o wala. Brother Kugtas, Nahirapan na kayo. Dani Kugtas, hindi niya tanong. Ikaw yung nahirapan dito eh kasi nililiko mo yung ano eh. Nililihis mo eh. Oh, wag mong ilihis, Dani Kugtas. Ang tanong niya, Dani Kugtas, wala siyang tanong kung may namatay o wala. Tanda mo ha? Hindi niya tanong kung may namatay o wala. Ang tanong ni John Ray, sang-ayon ka ba sa Revelation 1:18 na sinabi ni Kristong namatay siya o hindi? Yun ang tanong. Ni Kristo, tanong, sagot.
Oh. Sang-ayon ako nga sabi ni Kristo, mayroong namamatay. Wala, bro, wag mong ibahin ang tanong. Maayos eh. Bro, Dani, naiipit ka eh. Wag mong ibahin ang tanong. Wala siyang tanong kung wala. Dani, walang tanong. Sige na nga. Ito na lang para maintindihan Dani putos ang tanong. Ano sa Bisaya? Wait lang. Naiipit ka eh. Ganda to, naiipit ka eh. Ano sa Bisaya yung I was dead? Bro, ano sa Bisaya yung I was dead? Kani adto namatay. Hindi. Brother Junre. Anong talata yung binigay mo, Brother Junre? Anong talata yun? Revelations 1:17-18. Anong version yan? Anong version yan? King James Version. Wait lang. Revelation 1:18. Ayan. Okay. Sige, basa. Sa Revelation namamatay. Wait lang. Sa Revelation 1:18, Brother Dani, ito ang tanong, Brother Dani. Ano sa Bisaya ang I was dead? No na gito imon mo kung tudluan na noon. Ano sa tinatanong kita kasi naiipit ka na. Sagot. Dani. Ano ang Bisaya ng I was dead? Ano sa Bisaya ang hindi bro, Dani, ano sa Bisaya ang I was dead? Jesus, ikinhalang pa na iba pangutana. Natural kay aron makita para makita na hindi ka nakakaintindi ng iyong binabasa. Bro, ang purpose niyan bro para ipakita sa mga nanonood na hindi mo naiintindihan ang iyong binabasa. Sige na. Sinabi niyo siya ay namatay eh. Ayaw ring aminin eh. Kaya ka nga umiiwas kasi ipit ka na dyan. Naiipit ka na kasi dito. Dani, sagot. Ano sa Bisaya ang I was dead? Mag-unmute ka. Minute kita kasi ang ingay mo. Sige, mag-unmute ka. Ano sa Bisaya ang I was dead? Sige na. Nakamute ka, bro. Minute kita kasi ang ingay mo. Nakikipagsabayan ka eh. Sige na, mag-unmute ka na. Nang load po dito. Load-load yan kay tiguang na kay nagload-load. Sige na. Dani Cogtas. Ay, nako. Sige na. Maliwanag ang tanong ni Junre. Ano sa Bisaya ang I was dead? Kasi pagkaunawa ko sa Bisaya nito, namatay ko. Ako ang nabuhi o karon namatay. Bisayan nga natin to. At ibisayain to ha. Yeah, at ibisayain to. So, ito sinasabi sa Bisaya. Revelation 1:18, sabi gani. Og ang buhi, og ako ang namatay. Brother Dani, mag-unmute ka. Brother Dani, etong ako ang namatay. Ako ang namatay. Sino nagsabi nito? Ako ang namatay. Ang lawas dong. Ako ang namatay. Ang lawas. Referido siya pagka-Diyos. So, ibig sabihin bro, Brother Dani, ibig sabihin bro Dani, pag namatay ka, katawan mo lang yung namatay, ganon. Ikaw hindi. Ayaw ipareha ang Diyos tao. Ang Diyos. Buot may pasabot, pag namatay ka, katawan lang nimong namatay, ikaw hindi. Natin lang ano Marijando, tanong natin. First Timothy 4:9-10 Marijando, basahin natin 4:10 ng Ano yan? 14 Living Bible Translation. First Timothy 4:10. Chapter 4, verse 10. Okay, the Living Bible. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. Ito. Question dito. Ayon kay San Pablo, yung living God, namatay o hindi namatay sa talatang ito? Sagot. Di ba gisulat San Pablo dire ato masahon Roma. Huwag kang iiwas. Ayaw, muli kay maning naipit. Oy, luya mo kay. Dani Cogtas.
Ba't ka dumating sa Roma? Unang Timoteo. Ipinapakita namin sa inyo, si Danny Cogtas naiipit na hindi sumasagot. Danny Cogtas, sumagot ka. Sumagot ka, Danny Cogtas. Ito ang sinasabi. Danny Cogtas, ito sinasabi ba? 1 Timoteo 6:16. Ang Diyos lamang muway kamatayon. Sige, Danny Cogtas, itong unang Timoteo 4:10. In the living God who died for all. Ano sa Bisaya yan? Uy, si San Pablo may nagsuwat. Sagot, Danny Cogtas. Ano sa Bisaya? Ano sa Bisaya? Brother Danny. Danny Cogtas. Ano sa Bisaya, Danny Cogtas? Ang ano sa Bisaya? Dani. Kasimple na yung pangutana. Kanang lisod. Oh, simple kayo. Kaya ka nga iwas ng iwas eh. Simple kayo eh. San Pablo. Simple lang na yung tanong pero hindi makasagot. Ang Diyos lamang ang way kamatayon. Dani. Dani, ang tanong Dani. Dani, ang tanong Dani, ano ang mababasa dito? Ano sa Bisaya ang in the living God? Sagot. Bro, sagot. Si San Pablo may nagsuwatan na. Inyo bang supako si Bro, sagot bro. San Pablo nga nagsabi ka no? The living God who died. Ikaw yung sumusupak kay San Pablo. Sabi niya nga ni San Pablo, the living God who died. Ano, Dani, sagot Dani. Sagot. Dani. Ito sinasabi, in the living God who died for all. Unsa ni sa Bisaya? Simple kay na. Oh, sige, simple to baga, kay simple man ka. Sige, Bisaya kay sige, Bisaya. Bisaya dayon. Sige na, Bisaya dayon, bro. Sige, Bisaya, bro. Dani. Nga ang Diyos lamang mo'y way kamatayon do. Dani, Bisaya Dani, unsa nang living God who died for all. Ibaw na taan na lagi. Kahibalo man ka isulti. Isulti kay kahibalo man ka isulti. Das ko Biblia oy. Isulti lagi kahibalo man ka. Luyan Dani Cogtas oy naipit ba? Dani, naulawan jud ka Dani. Tubaga. Dani, tubaga. Unsa man sa Bisaya ang the living God who died for all? Unsa na? Unsa lagi sa Bisaya? Ako ning i-remove kay wala may nada, i-remove ko ni. I-remove ka na ako ha kay wa man kay klaro. I-remove ka na ako kay man kay klaro god. Unang tanong pa lang yun eh. I-remove na to kay wa may klaro. Tanong din sana ako sa kanya. Pangalawang tanong pa lang yun. Pangalawang tanong, may pangatlo pa sana yun. Ang pangatlong tanong ko sa kanya doon, tanong ko sa kanya, kung sangayon ba siya na ang author of kung ang sangayon ba siya na ang author ng life ay ang Diyos. Siyempre, sasangayon siya doon, di ba? Oo. Sangayon siya doon. Ito ang sunod kong tanong sa kanya. Kung yun bang author of life na Diyos namatay o hindi namatay? Sasabihin naman niya hindi namatay. O ito yung sunod ting tanong sa kanya. You killed the author of life. Ayun, wala tayong magagawa. Ni-remove ko kasi walang ibang ginawa si Danny Cogtas, kundi na lang panggulo. Nanggugulo na lang si Danny Cogtas. Sana, Danny Cogtas, pag makipagsubukan ka, yun talagang subukan ba? Talagang subukan. Patanungin mo si isang talata, ang isasagot, iba? Ano ba yun? Sayang, nakapasok sana siya, kaso nga lang, hindi siya matino kausap eh. Ay, naku. At alas 11 na. Brother Jonel, alas 11 na, Brother Jonel. Oo nga, alas 12 na dito sa akin. So, tama lang din, Brother Jonel. Na-remove din, baka abutan din ng launa. Maganda, next Monday, 6 tayo magsimula. Sana may ibang katalakayan. Open tayo, ha? Magwayin, pwede siya bumalik. Si Daniel, si Gerald, si Danny Cogtas, pwede pa rin siyang bumalik next Monday night. Sana next time. Ang gulo ni Cogtas. Yun si Cogtas. Ganun siya kagulo. No, kaya nga Ipit na eh. Ayaw pa rin. Sabi niya, kasi may namatay. Wala sinabi may namatay. Sabi niya, ako ang namatay. May namatay. Ano ba naman yan? Ano ba yun sa bro sa mga apostoles na nagsabi din? Yun na nga.
Yun ang problema kay Danny Cugtas. At least ngayon nakikita nyo naman na isang Danny Cugtas na iipit, kaya yun, nanggugulo na lang. Actually, napakaliwanag tanong ano sa Bisaya, ano sa Bisaya ang living God who died for all? Ano sa Bisaya yun? Sabi niya, kabalo na ko na. Kabalo mo na Alam ko na yan. Sabi niya, alam ko na yan. Sige, alam mo na pala. Sige, sabihin mo. Lilipat na naman ng ibang issue. Pumunta sa Roma. Saan nakarating ang simple namang ano sa Bisaya ang living God who died for all. Madaling salita, matibay ang ni John Ray kasi mayroon siyang batayan. Si Danny Cugtas walang batayan. Sinubo pa niya ako ba dyan do kaganina, umihi ka siguro, sabi niya, binasa ko to. Tinanong niya ako, saan mo mabasa na ang Diyos namatay? Magandang balita. So, huwag mo akong limitaan sa Bible. Bakit magandang balita lang? So, binasa ko to. The Living Bible Translation. Sabi ko, andito, the living God who died for all. Tinanong niya ako, sabi niya, Catholic version ba yan? Catholic version ba yan? Sabi ko, Catholic version yan. Ayan, no? The Living Bible Catholic Edition. Naulawan. Ayun. Sabi dito ni Makandoy, tamad kasi na si FD yan, nakakahiya. Hindi nila matututulan yan, mga kapatid. Actually, Biblia na mismo nagsasabi ayaw nila tanggapin. Acts 3:15, St. Paul, nagsabi ni St. Paul, the author of life was killed. No, sabi ni St. Paul, you killed the author of life. Sino ba yung author of life? Di ba Diyos lang yun? Bakit sinabi ni St. Paul, you killed? You killed. Ano ba yung you killed? Pinatay ninyo. Ibig sabihin, pinatay talaga ang Diyos. At napakalino doon. 1 Timothy 4:19, the living God who died for all. The living God nga who died for all. Sabihin pa niya na hindi namatay ang Diyos. Revelation 17:18, sinabi ng Diyos, I am the Alpha and the Omega. I was dead. Hindi nga siya tutol Ayaw lang niyang tanggapin. Hindi siya tutol, pero ayaw niyang tanggapin. Isa pa doon, Revelation 2:8, the one who died, the Alpha and Omega was dead pa rin. Revelation 2:8, ang daming talata sa Bible na ang Diyos namatay. Sila lang ang hindi na tumatanggap. Kasi nga, alam na, bakit hindi tumatanggap? Alam na. At least, 4:3-4. at least alam natin na may batayan yung ating mga tinuturo dito. Hindi naman siguro natin problema kung ayaw niyang tanggapin. Kaya niya ayaw patakbuhin sa Revelation 1:18 kasi gusto niya ipalito yung John 2:19 lang, tapos interpret niya sarili interpretation na kasalungat naman sa Revelation 1:18. Yun ang ginagawa ni Danny Cugtas. Hindi mo maluloko ang mga tao hanggat nandito ang punto na matibay kang ginigiba. Kaya nga, ang ginawa niya taktika ba dyan do, ang mga tanong natin, ginugulo niya. Ginugulo niya. Naglitan niya siya. Naglitan niya. Ginugulo niya, tapos sasabihin pa niya, ayan, nagkagulo na. Hindi, wala nakakagulo dito. Maliwanag naman yung ginugulo lang niya. Actually, hindi naman talaga magulo. Ginugulo lang niya. Yun ang nangyari doon. Ginugulo niya kasi... Mapakalino ng tanong natin malinaw ang tanong naman natin. Tapos sabi niya, categorical, wag ka na mag-explain. Hindi pwede yun. Sige. Pigilan tayo nako, hindi siya mananalo sa atin mga kapatid kahit gaano siya kaano yung maros Tagalog bro. Marumi makipag-argumento, hindi pa siya mananalo sa katotohanan. Hindi siya mananalo. Hanggang dumi lang siya. Hanggang rumi lang. So, hanggat nandito ang punto por punto, hindi mananaig yung mga ganyang uri ng tao na kapag nakipag-diskusyon, hindi naman sa larangan ng katotohanan, kundi para aliwin lang ang kanilang sarili. Kami dito, kami ay very serious na ibigay sa inyo yung totoo. Tingnan nyo, di ba, may mga pagkakataon na kapag tama yung kalaban, tumatahimik na lang ako. Napansin nyo? May mga panahon na gano'n na tumama siya, tumatahimik na lang ako, di ba? Kasi, correct, kasi hindi naman natin monopoly ang kaalaman alam nga na magkontrahin ko pa, may ebidensya na. Correct. Di ba? Sa kanya, hindi. May ebidensya na kinukontra pa rin niya. Ganun si Danny Cugtas. Tayo dito, hindi. Pag may nabasa yung kalaban na talagang ebidensya niya, ako, as main host ng programa, tumatahimik nga ako Tumatahimik ako. Hindi na ako nagigipagbangayan pa. May nabasa naman ba't ko pa babangayin pa may ebidensya naman. Di ba sabihin nila na, si Jando tumahimik bigla. Walang problema sa akin yun.
Ang mahalaga, may ebidensya, yung totoo. Huwag mo nang kontrahin yung totoo. Yun. Correct. Ganun kami. Alam niyo yung ano, yung Matthew 16:19 na binasa, mga susi? Alam niyo yung ano, yung pastor? Mga susi, mga keys, mga susi. Dininan ko sa dating Biblia, magandang balita, tsaka sa salita ng Diyos, talaga mga susi nakalagay. Anong ginawa ko? Tumahimik na lang ako. Oh, may napansin ba kayo na ano, na kinontra ko pa? Wala na. May nabasa na tumahimik na ako. Ang mahalaga dito kasi sa programang ito, ilabas ang totoo. Ito ang programa, ilabas ang totoo. Kaya kung sakali na ako yung biglang na bilaukan, walang problema sa akin yun. Ang mahalaga, lumabas ang totoo. Hindi naman ako ma-pride na tao na kahit na may ebidensya na, kukontrahin ko pa. Hindi ako ganun. May ebidensya na, tanggapin ko na lang yun. Ganyan ang punto por punto. Okay, so pasalamat tayo. Alas 11 na tayo, Brother John Ray. Kaya nga. Sabi ko sa iyo, kulang lang yung ano 8, 9, 10, 11, 3 hours. Kulang lang yung sa talakayan. Kailangan talaga 5 hours. Nagkakasarapan kasi, nagkakasarapan eh. Kaya yun. So next Monday, magsimula tayo ng alas 6. Akin lang kontak si Magwayin, yung ibang nakontak natin para from 6, makapagkara tayo hanggang 11. 5 hours. Parang dialogos pag to sa Osamis, 5 hours. Okay? So atin nang ibigay sa tiba kasama para sa kanilang huling mensahe at pasalamat. Ating unahin si Brother Aljan Bagat na. Brother Aljan! Yes, Brother John to. Ang layo. Pinatakbo pa. Hindi, sa trabaho ako bro, sa trabaho ko. Anong trabaho mo dyan? Ayun, napakaganda ng talakayan, no? Lalo-lalo na yung mga huli mga kapatid. At marami tayong natutunan. At nakita niyo po, no, si Brother Johnny Ugtas, kapatid, ay nagsasalita habang nakamute. Napansin niyo naman siguro yun. Habang nagpapako ako dito, tinitigilan ko yung paghampas ng martilyo, gawa ng nakikinig ako. Nakakatuwa talaga. Ayun, thank you so much. Sa Diyos pong pagpupulit kadakilaan mga kapatid. At ayun na, buksan na po sa tisipan para marami po tayong matutunan. God bless us all. Okay, Brother Romel Palma, ikaw naman. Huling mensahe at pasalamat. Andiyan na ba si Romel? Wala na pala si Brother Romel. Sige, ikaw na lang, Brother John Ray. Ayan, no? So dito nyo makikita mga kapatid, kami dito kulang, patawa-tawa lang, for the truth lang po kami. Ano yung alam namin na katotohanan? Hindi namin yan tinatago. Sinishare namin yan sa inyo lahat, pati sa mga kaharap namin. Ang problema lang talaga, sila ayaw talaga ng katotohanan. Pilit talaga nililis. Biblia na ang nagsasabi Biblia na ang nagsasabi, kinukontra pa nila ang Biblia. Napakalino naman binibigay nating talata mga kapatid Napakalino. Revelations 1:17-18, Revelations 2:8, Acts 3:15, 1 Timothy 4:19, John 10:17-18. Ang daming talata. Ang daming talata. Diyos mismo nagpahayag na siya namatay. Pero tingnan mo yung mga taong to, hindi pa rin namatay. Sinabi na ngang namatay ang Diyos May argumento pa siya kaganina, natawa ako. Na para bang si Kristo hiwalay sa kanyang katawan. Paano nangyari? Ang katawan lang daw namatay. Ang katawan lang ni Kristo ang namatay. Paano nangyari yun? Tinanong ko siya ibig mo sabihin, ikaw, pag namatay ka, hindi ikaw namatay, katawan mo lang. Yan. Logi siya doon. Anong argumento yun? Katawan lang ang namatay, hindi si Kristo. Sino pa namayari ng katawan? Si Kristo, hindi. Di ba? Diyan yung makikita na ang gusto lang talaga nila, katitisura nila. Ayaw talaga nila ng katotohanan. Sila ang nakatupad sa sinabi ng Apostol na Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:10 na pilit nilang idinideny ang katotohanan na nakapagliligtas sana sa kanila. Ayan. Yung sabi ni St. Paul, no? Pilit nilang idinideny ang kaligtasan o ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Kaya paparusahan sila ng Diyos dahil sa hindi nila pagtanggap sa katotohanan. So, please mga kapatid, pray for them. Let us pray for them, for their conversion. Dahil tayo dito, cool na cool tayo dito. Basta, mahayag lang tayo ng katotohanan. Anong hinihigi niya, ibinibigay lang natin. Ayaw lang talaga tanggapin. At hindi tayo takot sa kanila kahit sino pa sila. Welcome na welcome sila sa atin po. Maraming salamat. See you tomorrow sa Punto por Punto. Back to you, Brother Jando. Tomorrow. Divine. Brother John Ray, dyan daw.
dahil sa pagpasok ni Brother Eugenio Ogtas, may nag-comment dito sa comment section ko. Sabi niya dito, ano ito? Manny Pacquiao, pahingi ng Gcash. Pound for pound siya no eh, si Danigugtas eh. Okay. So, babay na po tayo at kailangan lang natin magpaalam. Alas 11 na po. Ha? Stiko. Ay, magtipla pa ako ng dede. Okay. So, babay na po sa inyong lahat. Closing prayer na po tayo para sa gabing ito. Okay. Paalam na po sa inyong lahat.